What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa email subscriber natin na humihingi ng advice about sa situation niya na nangyayari inside online dating app. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I upload videos to help men gain control and leverage their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity, meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, at supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculine energy and understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be the best masculine version of myself. So, sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo at magkaroon ng leverage sa dating and relationships mo, then subscribe ka lang sa channel ko dahil almost daily and weekly, nag-upload ako ng videos na makakatulong sa iyo. So, back to the video. Pag-usapan natin to na itago natin sa pangalang Alan. Okay? So, sabi ni Alan, "Good evening po, Kuya Joms. Sana po mapansin. New subscriber nyo po ako. Thank you so much. Hingi lang po ako ng advice and tips po. Patago na lang po ng identity if makontent nyo po. May nagugustuhan po kasi akong girl na nakilala ko po sa dating app and nakuha ko naman po IG. Okay. So, when it comes to dating app, okay. Oh, Joms, okay lang ba gumamit ng dating app? Okay lang ba na sa dating app ako mag-start? So, for me, na magandang start ang dating app. Pero, wag nyo siya gagamiting primary source of options. Okay? Wag nyo siyang gagawin na primary tool mo para makahanap ng dates. Okay? Para makahanap ng girlfriend. So, for me, supplement lang ang dating app. Kasi, ang dating app para sa akin ay tool lang in order for you para gumaling on how you text and chat women. Okay? So, yun lang yun. So, for me, ang primary option nyo or primary way nyo in order for you to date and meet women is in person. Okay? You approach, you socialize, you talk to women, you join communities, you showcase yourself, kumbaga ilabas nyo yung sarili nyo. Yung dating app, gawin nyo lang siyang tool o supplementary tool para kapag hindi kayo lumalabas, kapag medyo naging busy yung schedule nyo, tsaka nyo lang siya gamitin. Pero as much as possible, learn how to, showcase yourself out there. Lumabas kayo, kumausap kayo ng mga tao, socialize with people, sumali kayo ng mga communities, pumunta kayo ng events and talk to people. Okay? Mas okay na matuto kayong magsalita in person. Okay? Na makipag-socialize in person. Okay? Kasi again, sa in-person kayo makaka-build ng connection, makaka-build ng relationship. Kasi napakahalaga ng communication when it comes to building connections, lalo na sa babae. Kapag sa dating app lang, kapag sa chat lang kayo bumubuo ng connection, sobrang low ng chance. Kasi again, 93% ng effective communication is non-verbal. At hindi mo papakita yung non-verbals mo through chat. Walang body language, walang tone of voice, okay, walang facial expression sa chat. Okay, 7% lang ang words. So, mas makakabuo ka ng connection if merong effective communication. That's why, mas prefer ko pa rin na lumabas kayo at makipag-socialize sa mga tao. Okay? Sa dating app, okay, before tayo mag-continue, the dating app, bigyan ko yun ng tip. Sa dating app, in order for that to work sa inyo, okay, kailangan nyo tanggapin na looks-based talaga ang dating app. Okay? You are being judged kung gaano kaganda yung profile mo. Kung gaano kaganda, kung paano mo pinresent yung sarili mo. So, make sure kapag gagamit ka ng dating app, is optimize yung profile mo. Ibig sabihin, you are using your best pictures that will showcase your lifestyle. Okay? So, merong iba't ibang triggers in order for a woman to find you attractive sa dating app. Usually, sa lifestyle mo yan. Ako, ang pinakamagandang picture ko dyan is, may picture ako na naka-formal, parang hindi naman parang formal, parang polo. Naka-polo shirt, trousers, naka-shades, tapos
nasa Zara, maraming bit-bit na shopping bags. So, marami akong nakuwang matches doon because I triggered yung parang tinatawag na female gaze na tinatawag na again gusto lang mababae yung malinis katingnan, fit, medyo bad boy looks, tapos syempre shopping. Sino bang babae ang hindi mahilig sa shopping? So yun. So meron din akong pictures doon na nasa beach. Again, sino bang babae ang ayaw mag-beach? Ganyan. Meron din akong picture na may alagang aso, sino bang babae yung ayaw ng pets. So basically, you are tailoring your profile sa gustong nakikita ng babae, sa gustong ma-experience ng babae. So, yon. Kasi again, very looks based ang dating apps. That's why ayokong maging primary tool nyo ang dating app. Kasi again, you're being judged by your looks agad. And it defeats yung tinatawag kong genuine or authentic connection na nakukuha mo in person. Kasi again, nadjudge ka sa by looks, hindi ka nadjudge by your energy. Ganyan. So, yun. So, tuloy tayo. And she showed interest naman at nagtanong siya about me and na-flirt ko naman po siya. So, natutuwa naman po siya but hindi po siya nag-flirt back. Okay. So, maganda yung ginawa ni Tropa na sa dating app, once na nag-match kayo, is kailangan maalis nyo siya sa dating app. Okay? Kasi sa dating app, sobrang dami yung kalabang betlog dyan. Pre. Kapag nakita nyo ang dating app profile o dating app account ng isang babae, sobrang daming edits. Okay? Sobrang daming yung kalabang lalaki dyan. Okay? Sobrang dami niyang options. Kahit pa sabihin mong 5 lang o 5 or 6 lang, kahit hindi masyadong kagandahan, mid lang yung babae, sobrang daming betlog ang nagme-message sa kanya. So, para maalis mo siya sa competition, kailangan ma-isolate mo siya into a different, doon mo siya, ma-isolate o matanggal mo siya, maalis mo agad siya sa dating app. Okay? Na, kunwari, sa Battlegrounds, okay? PUBG, kung nalalaro kayo noon, CODM, Call of Duty. Sa yon. Kailangan maalis nyo siya dun sa main battlegrounds. Kailangan ma-isolate nyo siya. So, kailangan tanggalin nyo siya sa dating app. Alisin nyo siya sa dating app. I-transfer or i-isolate nyo siya papuntang IG or iMessage. Usually ako personally, iMessage ang ginagawa ko. So, yon. Huwag kayong tatambay sa dating app kasi for sure, sobrang dami yung kalaban sa attention niya. Okay? Ma-i-inbox zone lang kayo doon. So, alisin nyo. Kapag nag-match kayo, make the necessary, as much as possible, ma-qualify nyo yung interest niya at ma-transfer nyo to IG or Messenger, Viber, or iMessage. Para sa akin, IG or iMessage lang. Okay? Tuloy tayo. One day po, inaya ko po siya manood ng movie online. Kala ko ba naman, inaya nyo na ng date, movie online. Online lang pala. And pumayag naman po. And then, inaya ko po siya maglaro sa game sa phone. One day, then sin lang niya. Okay. Sa dating app, kaya ka nga magdi-dating app para ma-date mo yung isang tao. Okay? Magdi-dating app ka para makapag-set up ka ng in-person meet-up sa isang babae. Okay? Huwag kang gagamit ng dating app kung ang goal mo lang is magkaroon ng chat buddy. Okay? ng textmate. Usually ito kasi ito yung isa sa mali mo, bro. Kapag nag-match kayo sa dating app, kailangan makapag-set ka na kaagad ng date. Okay? Pag nag-match kayo, dapat makapag-set ka na agad ng date 3 days after nyo mag-match. 3 to 5 days after nyo mag-match. So again, sa dating app, ganun pa rin naman yung goal natin, ma-qualify natin yung girl kung gaano ba kataas yung interest niya and set up a real life meetup. Okay? Ang goal nyo lang sa phone is to set up a date, set up a in-person meetup. Yun lang. Okay? Kapag nag-match kayo sa dating app, usually, attracted na siya sa'yo. Kumbaga, pumasa ka na sa minimum attractiveness level niya.
na pwede ka unless nagkamali siya lang siya ng swipe sa'yo. So, ibig sabihin, ang kailangan mo na lang gawin doon is to set up a real-life meetup. Hindi mo na kailangan magsabi ng kung ano-ano. Okay? Ang gagawin mo na lang doon is qualify mo lang siya kung gaano ba kataas talaga yung interest level niya at mag-set up ng date. Kaya nga dating app hindi naman textmate app. So, wag niyo gagamitin yung dating app para makahanap lang ng textmate. Okay? Para lang makahanap ng babaeng sasama sa inyo, parang ng game para maglaro ng ML or something. Okay? So, then isang araw po, hindi ako nag-chat sa kanya kasi na-busy din ako and nangamusta po ako. Sabi niya, working. Okay. Naging cold na yung girl sa kanya. Hindi ko pa alam na nasa work pa po siya noon kasi gabi na. So, I assume na baka nagpalit lang ng shift and sabi niya, bakit? Ba't ka nag-chat uli? So, yun. So, dito, again, nararamdaman na ng babae na this will lead to nothing. Okay? Na walang mapupuntahan yung interaction nyo. At hindi niya gusto kung saan papunta ang interaction nyo. Kaya nagiging cold siya. Kasi hindi mo naman siya nililid anywhere. Gusto mo lang maglaro? Gusto mo bang manood ng movie? Kaya sabi ko sa inyo, if nag-match kayo sa dating app, as much as possible, kapag nagchat-chat kayo ng babae, be intentional sa moves nyo. Kailangan merong pupuntahan. At nararamdaman ng babae na merong mapupuntahan yung interaction nyo. Kasi kung wala siyang nakikitang vision, wala siyang nakikitang goal, hindi kanya makikita as leader at hindi siya susunod sa'yo. If nakikita niyang walang pupuntahan yung interaction nyo, mabuboringan siya sa'yo kasi wala siyang i-anticipate. Wala siyang ilo-look forward. Hindi kanya makikita as leader kasi walang goal Hindi mo siya nililid into something. Into somewhere. Kaya to naging cold na sa'yo yung babae. Tuloy tayo. Sabi ko po, ayain sana kita maglaro kaso nasa work ka pala. O nasa work pala siya that time. Then, laugh react lang po siya. Haha. Kaya hindi na po ulit ako nag-chat. Okay, good move yun. Hindi ka na dapat talaga nag-chat. So, balak ko po sana makipag-meet sa kanya sa weekends kasi 1 week na rin po kami since first chat po namin. So, dapat una pa lang nag-set ka na ng date. Ano po ang magandang gawin? Ituloy ko pa po ba sa kanya or should I pull back na po? So, for me, pay ka na lang sa isang ibang girl. Sobrang dami na mga babae dyan. Para sa akin na fucked up mo na to. So, pwede mo pa rin naman i-try. Try mo ayain. Try mo ayain na mag-date, mag-set up ng date. So, tingnan mo kung pumayag o hindi. Kapag hindi pumayag, move on to the next. Pag pumayag, then wag mo na siya i-chat o wag ka na mag-initiate ng chat. Antayin mo yung day kung kailan kayo magkikita tsaka ka lang mag-initiate ulit ng chat. Okay, mag-usap kayo. Doon kayo mag-usap sa mismong date mismo. Okay, guys, kapag nakapag-set kayo ng date from dating app, okay, meron na kayong date, meron na kayong araw, meron na kayong oras at kung saan magkikita. Kapag meron na kayong ganun, wag na kayong mag-initiate ng interaction. Okay, kakausapin nyo lang yung girl if siya yung nag-initiate, pero keep it short. Keep the conversation short. Sabihin mo, hey, pag-usapan na lang natin yan sa Sabado or kung kailan ba kayo nakapag-set ng date. Okay? Pero for you, tapos na yung trabaho mo. Okay? Tapos na yung trabaho ng cellphone mo. Nakapag-set ka na ng date. Kasi yun lang naman talaga ang trabaho. Yun lang naman talaga ang goal ng pakikipag-chat sa babae. Is to set up a real-life meet-up in person. Okay? Yun lang ang gagawin nyo. So, dapat, una pa lang, So, as soon as meron kayong na-match sa dating app, i-qualify nyo kung gaano ka taas yung interest level niya. Magagawa nyo lang yan in 2 to 3 messages. Okay? In 2 to 3 messages. And then, if gusto niya talaga if interesado talaga siya sa'yo, transfer nyo sa IG or sa iMessage. Kapag nag-transfer na kayo doon, ang gawin nyo is mag-set up na kayo agad ng date. Ng real life meet-up. Huwag nyo nang patagalin. Kasi kaya naman nandun talaga yung babae is para makahanap ng kadate. Yun naman para mailabas siya.
So, wag nyo nang patagalin. So, mag-set kayo ng date 3 days o 3 to 5 days after nyo after nyo mag-match. Okay? Makipag-date kayo. Huwag nyo gagawing textmate. Huwag nyo gagawing movie, ganyan. Kung hindi pa kayo makakapag-date during that week, edi huwag mo kausapin. Kausapin mo lang ulit if mag-set ka na ng date. Yun lang yun. Again, be intentional kapag mag-chat ka sa babae. Dapat bawat messages mo is intentional, meaning you are moving one step closer towards a real-life meetup. So, wag nyong binuburo nyo kasi masyado nyong pinapatagal eh. Kapag gusto ko ng babae, gusto ka niyan. You need to be quick. Again, nakikipaglaban ka, maraming options yan. Kaya wala siyang pake kung di mo siya bibigyan ng attention. And usually, yun yung ginagawa ng guys na ang tagal ng chat. Ang tagal makipag-chat. Maabot ng linggo bago ayain lumabas. So, kapag inaya mo siya lumabas agad, number 1 is alam mo na very high interest tong babaeng to. In which, sabi ko sa inyo, piliin nyo lang yung babaeng may high interest sa inyo, yung pinipili ka din. Number 2 is nase-separate mo yung sarili mo sa mga average na lalaking nasa dating app. Kapag inaya mo siya ng date, this show, parang mararamdaman niya na, uy, very assertive tong lalaking to. He knows what he wants. He doesn't, hindi na siya nagsasayang ng oras. Hindi siya katulad ng iba na puro chat-chat lang. Ganyan. So, yun yung goal nyo when it comes to dating app. So, bibigyan ko 3. So, number 1, optimize your profile. Syempre, present yourself good. Na alamin nyo kung ano yung gusto nung nakikita ng mga babae. Okay? So, wag nyo siya i-tailor based sa sarili nyo. So, ibenta nyo, i-market, know your audience, know your market. Minamarket nyo yung sarili nyo sa mga babae. So, alamin nyo kung ano yung mga gusto nilang nakikita. So, binigyan ko na yung kanina ng mga triggers o mga tips on paano kayo gagaling sa dating app o paano nyo ma-optimize yung dating app nyo. Number 2 is isolate nyo agad. Once na nag-match kayo, isolate nyo, dali nyo sa IG or iMessage or text, Viber, ganyan. Number 3, ayain nyo agad makipag-date. Okay? Mag-set kayo ng date, 3 dates after nyo mag-match. Ito, again, wag nyo ayain. Pwede kayo makapag-aya same day. Pero kapag sobrang high interest lang ng girl, so mararamdaman nyo naman yan during your chats. Pero for me, much better kung 3 days after. So, nalobat. Kaya naputol. So, number 1, bibigyan ko na kayo, quick lang to. Number 1, again, optimize your profile. Make sure know your market. Alamin mo kung ano yung gusto nila nakikita. Binigyan ko na kayo kanina ng tips. Basically, ano lang yan. Shopping. Present yourself clean. Parang old money style. Then, pakita nyo na maganda yung lifestyle nyo. Pupunta kayo ng beach. If may mga beach photos kayo, kung nag-hiking kayo. Again, make your profile seems fun, interesting, and mysterious. Yun. Make sure. Those 3. Next is, once nag-match kayo, make sure nyo na i-isolate nyo papuntang IG or iMessage. Lastly, number 3, if na-isolate nyo na sa iMessage or sa IG, mag-set na kayo ng date agad. Ganyan. So, pwede kayo makapag-set ng date, ng instant date during the day. Pero para sa akin, much better kung mag-set kayo ng date 3 days after. Kunwari, nag-match kayo Wednesday, mag-set na kayo ng date agad this Saturday. And once na makapag-set kayo ng date, make sure nyo na wag ka na ulit mag-initiate ng interaction. Let her initiate. Kapag nag-initiate siya, keep it short and simple. Sabihin mo na lang na pag-usapan na lang natin yan sa date natin mismo. So, yun. So, it creates excitement and anticipation dun sa date nyo mismo. So, yun lang. Kung gusto nyo pa, okay? If you want to know more about sa tinuturo kong diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free kung saan nagbibigay ako ng daily advice about dating and relationships na makakatulong sa inyo kung ikaw ay palaging nababasted, natutorpe, na-friend zone, then, at gusto mo ma-achieve yung best masculine version of yourself, then, check mo yung link sa bio ko or nasa description box ng video na to. Libre lang yan and I'll see you on the next video. Let's go!